Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Mikaela Monique Mara at ang kasama ko ay si... Araw mga bata, ako naman si Binibining Rotolaro. Umaga ulit mga bata, manatiling nakatayo para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umaga ulit mga bata. Bago kayo magsiupo, ay isaayos nyo muna ang inyong mga upuan at kapag may nakita kayong mga kalat o mga basura sa inyong paligid ay kunin nyo ito at itapon nyo ito sa tamang basurahan. Tapos niyan ay maaari na kayong magsiupo. Ngayon ay magtatala ako kung sino nga ba ang lumiban sa ating klase. Ang gagawin nyo lamang ay magguguhit kayo ng 3 bituin at ipapasa nyo ito sa akin hanggang mamaya. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating pampasigla ngayong umaga mga bata? Dahil handa na kayong lahat para sa ating pampasigla ngayong umaga, ay inaaanyayahan ko ang lahat na magsitayo at igalaw ang inyong katawan kasabay ng inyong guro. Tapos na ang ating pampasigla, ay handa na ba kayong makinig at matuto sa ating aralin ngayong umaga? Bago natin simulan ng formal ang ating aralin ngayong umaga, ay mayroon ako ditong mga inihandang alituntunin sa ating klase na dapat ninyong sundin para tayo ay mayroong mahusay, matiwasay at harmonious na pag-aaral sa buong umaga. Unang alituntunin na dapat ninyong sundin ay ang respeto. Ito ang pinaka-importanting alituntunin na inyong dapat sundin dahil kailangan ninyong magrespeto. Dapat respetuhin ninyo ako bilang inyong guro at respetuhin ko din kayo bilang aking mga estudyante. Dapat respetuhin ninyo ako bilang inyong guro at respetuhin ko din kayo bilang aking mga estudyante. Pangalawang alituntunin na dapat ninyong sundin ay ang makinig. Ang gagawin niyo lamang ay makinig sa inyong guro at kapag ang inyong kaklase ay sumasagot sa inyong guro or nagsasalita dito sa harap ay dapat kayong makinig. Ang pangatlong alituntunin na dapat ninyong sundin ay ang makilahok. Dapat makilahok kayo sa lahat ng mga gawain na aking ibibigay at lalo na ang mga pangkatang gawain na ibibigay namin maya-maya. Ang panghuli ang pang-apat na alituntunin na dapat ninyong sundin ay ang tumahimik. Tumahimik kayo sa oras ng klase, magsasalita lamang kayo kapag kayo ay may katanungan at kayo ay sasagot. Yun mga bata, handa na ba kayong makinig ng isang kwento? Ay may ibabahagi ako sa inyong kwento na pinamagatang ang lagalag na anak. At ang gagawin niyo lamang ay babasahin niyo ito sa loob lamang ng 2 minuto at pagkatapos niyan ay may mga katanungan akong ibabahagi sa inyo at sasagutan niyo lamang ito sa pamamagitan ng module na aking ibibigay mamaya. Ito ang kwento mga bata. Dahil tapos niyo na mabasa ang kwento, ang una kong katanungan ay, ano kaya sa tingin ninyo ang dahilan ng Ama kung bakit niya ibinigay ang mana sa kanyang mga anak?
niya kaya naaalala ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang ama. Ang huling katanungan naman ay ano kaya ang iyong mahalagang natutunan sa kwento? Base sa kwento na ating binasa kanina, ano kaya ang paksa na ating tatalakayin ngayong umaga? Mahusay, ang paksa na ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa tekstong naratibo. Ano kaya ang tekstong naratibo? Upang inyong malaman ay mas maintindihan ninyo ang tekstong naratibo ay ipapaliwanag ito ng aking kasamang guro. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tekstong naratibo. Ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay ang pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan na may maayos na pagkasunod-sunod mula simula hanggang wakas. Ang tekstong naratibo ay nagkukwento ng mga pangyayari o karanasan ng mga tauhan sa isang tiyak na panahon at lugar. At ang tekstong naratibo ay may iba't ibang uri. Mga uri ng tekstong naratibo. Ang unang uri ng tekstong naratibo ay epiko. Ang epiko ay kwento ng mga kabayanihan noong unang panahon na may punong-puno ng kagilas-gilas na katangian. Ang epiko ay mga kwento ng mga bayani o may mga supernatural na kapangyarihan. Ang halimbawa ng kwentong ito ay Biag ni Lamang at Hudhud. Unang tatalakayin natin ang tatalakayin muna natin kung anong kwento ni Biag ni Lamang. Ang kwentong Biag ni Lamang ay naglalarawan ng pakikipagsapalaran ni Lamang, isang likhang bayani na bayani sa may kahangahangang kakayahan. At ang ipangalawang halimbawa naman ay Hudhud. Ang epikong Hudhud ay isang epiko ng mga ifugaw na ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon na naglalarawan ng mga kwento ng mga bayani. Ang pangalawang uri ng tekstong naratibo ay mitolohiya. Ano ang mitolohiya? Ang mitolohiya ay isang halos na magkakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento, mga kwento ng mga Diyos at Diyosa. Ito din ay kwento din na binubuo ng isang particular na relihiyon o paniniwala. Ang halimbawa ng mitolohiya ay Alamat ng Bulkang Mayon at Alamat ng Pagsanhan Falls. Unang tatalakayin natin ay ang alamat ng Bulkang Mayon. Alamat ng Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay isang alamat ng pag-ibig at paghihiganti, na kung saan ang kanyang hugis ay nagmula sa trahedya ng isang magandang dilag na nagpakamatay dahil sa pagdadalamhati. Ang pangalawang halimbawa ng mitolohiya ay Alamat ng Pagsanhan Falls. Ito ay tungkol sa dalawang magkaibigang dayuhan na nakatagpo ng magandang lugar sa Pagsanhan, Laguna. Ito ay kwento ng kanilang paglalakbay patungo sa napakagandang falls. Pangatlong uri ng tekstong naratibo ay kwentong kababalaghan. Ang kwentong kababalaghan ay pinag-uusapan ang kwento ng mga salaysaying hindi kapanipaniwala. Naglalaman ang kwento ng katatakutan ng mga pangyayaring kasindak-sindak.
Ang halimbawa ng kwentong kababalaghan ay Ang Misteryo sa Lumang Bahay. At pangalawa naman ay Ang Lagim sa Nangungunang Palaboy. At muna natin kung ano itong unang kwento. Ang Misteryo sa Lumang Bahay. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang misteryo ng isang lumang bahay na puno ng lihim at kababalaghan. At ang pangalawang kwento naman ay Ang Lagim sa Nangungunang Palaboy. Ang kwentong ito ay isang lihim na bata na nangunguna sa mga palaboy na sa kanyang puok na puno ng kababalaghan at kahiwagaan. Ang pang-apat na uri ng tekstong naratibo ay tulang pambata. Ang tulang pambata ay may maikling kwento, may aral, may hiwaga na may mababaw na dulot na ay kasiyahan. Ang halimbawa ng tulang pambata ay una, likha ng kalikasan, mga batang naglalaro sa bayang ligaw. Pangalawang halimbawa nito ay sa kahoy at kalikasan, mga bata sa pakikipaglaro. Una tatalakayin natin ngayon ay itong una. Tungkol saan nga ba ang likha ng kalikasan, mga batang naglalaro sa bayang ligaw? Sa bayang ligaw, mga batay naglalaro sa gubat at sumasaya. At ang pangalawang halimbawa naman ay sa kahoy at kalikasan, mga bata sa pakikipaglaro. Tungkol ito sa mga bata na naglalaro sa kakahuyan na may kayamanan na ang dulot ay kasiyahan. Ang panglimang uri ng tekstong naratibo ay maikling kwento. Ang maikling kwento ay anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangungyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Halimbawa nito ay tatlong magkakaibigan at ang mahiwagang kwintas. Ang tatlong magkakaibigan ay kwento ito tungkol sa tatlong magkakaibigan na sa hirap at ginhawa ay magkasama. At ang pangalawang halimbawa naman, ang mahiwagang kwintas ay tungkol sa isang mahiwagang kwintas na may kabayanihan na magdala ng kapalaran at kasiyahan sa may-ari nito. At yun ang uri ng tekstong naratibo. Ang uri ng mga tekstong naratibo ay una ay epiko, mitolohiya, kwentong kababalaghan, tulang pambata, at maikling kwento. Para sa inyong aktibidad, may ipapakita akong mga flashcards at may babasahin akong maikling description tungkol sa mga kwento na nasa flashcard. Ang gagawin niyo lamang ay tukuyin niyo kung nabibilang ba ito sa kategorya ng epiko, mitolohiya, kwentong kababalaghan, tulang pambata o maikling kwento. Ang bawat flashcard ay may katumbas na 5 puntos. Simulan na natin. Una, Maria Makiling. Si Maria Makiling ay isang diwata o engkantada na sinasabing naninirahan sa bundok ng Makiling sa Laguna. Siya ang nagtatanggol sa kalikasan at mga taong mapagkaloob sa kanya ng respeto at kabutihan. Saan ito nabibilang? Pangalawa ay Hinilawod. Ang kwento ito ay tungkol sa pakikipagsabalaran, kagitingan, pagmamahal sa pamilya at pag-ibig ng pangunahing tauhan na si Humudapon.
Tapos na. At ang pangatlo naman ay ang misteryong bahay sa bundok. Ang misteryong bahay sa bundok ay isang kwento sa isang liblib na lugar sa kabundukan. May matandang bahay na matagal nang hindi na natirahan ng sinuman. Ayon sa mga lokal, ang bahay ay sinasabing haunted dahil sa mga di umano'y kakaibang pangyayari na naganap doon noong nakaraan. Tapos na. At ang pang-apat naman, ang mahiwagang lampara. Ang mahiwagang lampara ay tukol ito sa kwento ng isang batang nahagip ng kanyang pagtulog ang isang lumang lampara sa kanilang bodega. Sa pagkakatuklas niya sa lampara, isang mabait na genie ang lumabas at nagbigay sa kanya ng 3 kahilingan. Sa pamagitan ng kanyang kahilingan, natutunan niya ang kahalagahan ng pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa. At panghuli, ang aking kaibigan na isda. Ito ay tungkol sa isang bata na may kaibigang isda. Ipinapakita ng tula ang kanilang masayang samahan sa ilalim ng dagat at pagmamahalan na nagtagumpay sa pagsubok. Tapos na. At para naman para sa inyong aktibidad, sagutin ang mga katanungan. Isulat ang letra ng inyong sagot sa 1/2 na papel. Ito ay may kabuuang 10 puntos. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik ng isang halimbawa ng tekstong naratibo, ibigay ang mga hinihingi sa ibaba. Dito, mga elemento ng tekstong naratibo. Merong tauhan, tagpuan, paksa, tema, at sa kabila naman ay mga halimbawa. Cora, Ana, at Maria. Ito ay mga halimbawa lamang. Isulat ito sa inyong takdang aralin na kwaderno. Tayo ay manalangin para sa pagtatapos ng ating klase. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit mga bata at salamat sa pakikinig.